Sa mga nakalipas na mga hearing mga idol, ating napanood mga idol ang iba't ibang hearing patungkol nga mga idol sa investigasyon sa budget ng Office of the Vice President ni VP Sara Duterte at investigasyon sa AGK ng kanyang ama na si Duterte at investigasyon tungkol sa mga pinagagawang pangahalay at kung ano-ano pa mga idol ni Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Ang lahat ng ito mga idol ay ating napanood. Subalit kapansin-pansin mga idol na ang tanging tumatayo lamang dito ay walang iba kundi si Senador Risa Hontiveros. Kapansin-pansin nga mga idol na halos sa lahat ng mga senador ay tanging si Senador Risa Hontiveros lamang ang tumatayo para sa mga biktima, para sa mga gustong makamit ang hustisya at para sa lahat ng mga biktima ng AGK at ng ano pa mang klaseng karahasan. Nakakalungkot lamang isipin mga idol na halos lahat ng mga nakaupo ay nangako noon na ipagtatanggol ang sambayan ng Pilipino, ipagtatanggol ang karapatan ng mamamayan. Subalit makikita mga idol na kapag dumating na ang mga pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino at ganitong klase nga mga idol na ating naririnig at ating napapanood sa mga hearing ay bakit isa lamang ang tumatayo para ipagtanggol ang mga naaapi. Lahat ng tao mga idol ay mayroong karapatang mabuhay. Lahat ng tao ay may karapatang magbago anuman ang mga kasalanan na kanyang nagawa. Subalit paano ito mga idol mangyayari kung iyo itong papatayin at ipapalabas na ng laban? Ang punto dito mga idol ni Senador Risa Hontiveros ay sana ay daanin naman sa maayos na paraan ang paghuli at huwag naman sanang daanin sa patayan. Alam natin mga idol na marami ang nagtitiwala sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Marami ang nagtitiwala sa kanya na di umano nga ay magaling na presidente itong si Duterte dahil sa maraming napatay ng mga adik, maraming napatay ng mga maliliit at mga inosente na gumagamit na dumano ng mga illegal na droga. At marami ang magsasabi sa inyo mga idol na tama lamang napatayin ang mga adik na yan dahil salot sila sa lipunan. Yes, tama kayo, salot sila sa lipunan dahil totoo naman na sila ay nakakaperwisyo sa ating bansa. Subalit marami mga idol ang nagbago, marami ang gumanda ang buhay dahil sa sila ay nagbago. At hindi dapat daanin sa karahasan sa paghuli at pagpatay ng mga ganitong klaseng tao dahil totoo naman na mayroon silang karapatang magbago. Subalit paano mangyayari na makapagbabago sila kung ang war on drugs ay dadaanin sa patayan? Ang war on drugs ay hindi dapat gawing patayan dahil kaya nga war on drugs, ang meaning nito ay war on drugs, sa droga nakatuon at hindi sa mga gumagamit ng droga. Ubusin ang droga sa Pilipinas, walang gagamit ng droga. At may pagkakataon na magbago ang mga gumagamit ng mga illegal na droga. Dahil nga saan sila kukuha ng mga illegal na droga kung ubos na ang droga sa ating bansa? Subalit kung patuloy ang laganap ng droga sa ating bansang Pilipinas at patuloy ang pagdami nito at patuloy na nakakalusot sa mga paliparan, sa mga daungan o kahit saan pa man mga idol sa custom, kung ito ay tuluyang makakalusot o patuloy na makakalusot, ay hindi talaga matitigil mga idol ang mga laganap ng illegal na droga sa ating bansa. At kung sakali nga mga idol na war on drugs na sinasabi na Duterte ay patuloy pa rin, ay hindi matatapos ang patayan dahil patuloy pa rin ang laganap ng droga sa ating bansa. So kung patuloy ang laganap ng droga, patuloy din ang gumagamit, walang tigil ang patayan dahil hindi titigil ang mga tao hanggat nandyan
ang droga. So ano dapat ang gawin ng ating presidente? Ang dapat gawin ng ating presidente mga idol ay libutin ang buong Pilipinas, alugugin ang lahat ng mga laboratory na kung ano pa man ang pinagmumulan ng droga, at higpitan ang pagbabantay sa mga paliparan at sa lahat ng mga posible na daungan ng mga illegal na droga na ito, at iwasan ang mga tao o iwasan ang pag-employ ng mga tao na masangkot sa mga ganitong klaseng aktibidad, dahil hindi talaga matatapos mga idol ang problemang ito hanggat mayroong nakaupo sa gobyerno na kapwa niya drug lord. O diba? Paano matitigil ang mga ganitong klaseng gawain kung mayroong kang kasama na tiwali, mayroong kang kasama na tulong din sa ipinagbabawal na gamot? Edi walang saysay ang war on drugs kung mayroong kang kasamang mga drug lord sa iyong kabinete. Ang tinutukoy ko dito mga idol ay hindi lamang ang dating Pangulo, kundi sa lahat ng mga presidente na susunod na magiging presidente at sa kasalukuyang presidente. Kung ako ang tatanungin mga idol, tama naman ang ginawang war on drugs ng ating dating Pangulo. Subalit ang mga resulta nito ay hindi kaaya-aya para sa akin. Hindi dahil sa hindi maganda mga idol ang war on drugs, kundi dahil sa marami ang mga inosente na buhay ang mga nadamay. Kung para sa inyo ay okay lamang mga idol dahil hindi naman kayo ang nakaranas at sa naganap nga mga idol na hearing patungkol nga mga idol sa AGK, sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte, ay dito nga mga idol ay nabunyag na totoo nga mga idol ang mga naganap na patayan. Ito nga mga idol ay ayon mismo sa ating dating Pangulo, at harap-harapan nga mga idol na kanyang sinabi na siya ay pumapatay ng tao. Ang pag-amin na to mga idol ng ating dating Pangulo ay labis na nakakabahala. Labis na nakakabahala dahil okay lamang pala sa kanya ang pumatay ng tao. At marami na naman sa inyo mga idol ang magre-react na tama lang ba na patayin ang mga kriminal. Kriminal yan eh. Salot yan sa lipunan. Ito marahil ang inyong magiging reaksyon sa reaksyon na ito. Dahil again, totoo naman na salot sila sa lipunan. Subalit mayroon pa rin silang karapatan na baguhin ang kanilang mga sarili sa tulong ng gobyerno. At ito nga mga idol ang punto ng ating senador na si Risa Hontiveros. At kung mapapansin nga natin mga idol na tanging siya lamang ang tumatayo para sa mga biktima, para sa mga inabuso, at para sa mga naaapi. At hindi natin makitaan mga idol ang mga ilang senador na sumasang-ayon kay Senador Risa Hontiveros, at parang lahat sila nga mga idol noong nakaharap ang dating Pangulo ay parang kamping-kampi pa ang mga ito. At alam naman ninyo mga idol kung sino-sino ang mga ito. Sila ay sina Villanueva, sina Robin Padilla, Bato de la Rosa, Coco Pimentel, si Bongo, si Jinggoy Estrada, sina Cynthia Villar at si Amy Marcos, at marami pang iba sa kanila ang sumusuporta sa dating Pangulo. Tanging ang dalawang ito nga mga idol ang kakaiba sa lahat ng mga senador at naging senador na talaga namang nakatutok nga mga idol sa mga isyu sa korupsyon at mga isyu nga mga idol sa karapatang pantao. Kaya naman mas hinahangaan ko talaga mga idol ang dalawang ito, si Senador Risa Hontiveros at si dating senador Antonio Trillanes, dahil sa pinapakita nilang katapangan na ipagtanggol ang naaapi at sambayanang Pilipino na naargabyado ng mga mapang-abusong politiko. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Kayo ba ay sumasang-ayon na si Senador Risa Hontiveros at dating Senador Antonio Trillanes ay kahanga-hanga ang kanilang ipinapakitang serbisyo sa ating bansang Pilipinas? Ano ang masasabi ninyo mga idol tungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.